or Unified Legal Aid Service. Actually, nai-launch na namin ito nung May 18, nung Monday. Ang Unified Legal Aid Service ay isang programa ng Integrated Bar of the Philippines para magbigay ng free legal consultation at representation sa ating mga kababayang walang kakayahang pinansyal upang mag-avail ng serbisyo ng isang abogado po. So anong dapat nilang gawin, attorney, para maka-avail dito po sa free legal service po na ito? So kung kayo po ay may suliraning legal or may mga idudulog regarding legal matters, maaari po kayong pumunta sa aming tanggapan sa Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter na matatagpuan po sa Bunuan, Tundaligan, Dagupan City. I-assist po kayo ng mga legal aid clerks natin at may mga naka-duty din pong mga abogado. Ang tawag po namin sa kanila ay yung LODI or Law of the Day Initiative, kung saan may makakausap po kayong abogado mula 8 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon. Ang shifting po ay 8 to 11, 11 to 2, at 2 to 5. At kung ang kailangan naman po ninyo ay legal representation, pagpunta po nyo doon ay bibigyan kayo ng list ng requirements para makapag-avail po ng free legal representation. Ayan inulit po ni Attorney Jeffrey na free yung magiging service po ng IBP o Integrated Bar of the Philippines dito po sa mga kababayan natin na mag-a-avail po nito. Attorney, linawin din po natin lahat, anumang uri po ng case ay pwede pong tanggapin ng programa pong ito ng IBP? Yes po, civil cases, criminal cases, labor po ay pwede so long as yung mag-avail po ng serbisyo ng ULAS po ay kwalipikado. At briefly, ang major na qualification po ay yung mga kababayan nating walang kakayahang pinansyal po na mag-avail ng private lawyer. So meron bang mga hinahanap ang IBP ng mga requirements na maaari pong tumanggap nitong legal service po na ito? Isa po sa major requirement ng pag-avail ng ating Unified Legal Aid Service ay yung tinatawag na Certificate of Indigency. Ito po ay isang dokumento na magpapatunay na ang itong taong ito na mag-avail ng serbisyo ng ULAS ay walang kakayahang pinansyal upang makapag-avail ng serbisyo ng isang pribadong abogado. Attorney, since nung na-launch po ito, meron na po ba na mga kababayan natin na nagtungo sa IBP para maka-avail po itong serbisyo po niyo na ito? Opo, may mga nakapag-avail na, and even before yung launching ng Unified Legal Aid Service under the Legal Aid Program of the Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter, ay may mga natulungan na din ho tayong mga indigent litigants na irepresenta sila sa mga sa husgado po or other quasi-judicial bodies ng ating pamahalaan. Ano yung mga usual na mga cases na inilalapit sa inyo, attorney? Sa mga criminal cases po, yung mga usual na pag hinabla, say for example, isang lalaki ng kanyang live-in partner o asawa, at ang lalaki pong ito, kasi ang mga inaakusa po sa mga kasong ito ay yung live-in partner, boyfriend or asawa, ito po yung tinatawag nating bawsi. At yung live-in partner or boyfriend or asawa ay walang kakayang pinansyal po, sila po yung nagtutungo sa amin at binibigyan ng free legal consultation at kung umabot po sa husgado, legal representation. Sa civil cases po, ang mga usual na pumupunta sa amin ay mga problema ng magkakamag-anak patungkol sa lupa or magkakapit-bahay patungkol po sa lupa. At sa din po, yung mga problema ng mga empleyado, labor po, na may dudulog po sila patungkol sa kanilang mga rights and benefits under the labor code and other existing laws po. Kanina na, attorney, nabanggit po ninyo yung mga nag-live-in partner na nag-aaway tungkol sa suporta. Matanong lang natin, attorney, ito bang mga mga mag-live-in partner pa lamang, meron bang
naman ang isang babae na humingi ng sustento sa kanyang ka-live-in kahit na hindi pa sila kasal, kahit wala silang anak? Magandang tanong po 'yon kasi ang suporta po under our laws ay paukol sa anak. Sa mga nangangailangan ng financial support because of sustenance, education, and lahat ng pangangailangan ng bata po.